Karaniwan na sa samahan ni Diego at ng buong Renacimiento Manila na magbalik tanaw sa mga makasaysayang lugar at kabanata ng lungsod ng Maynila. Pero noong ika-31 ng Mayo, ibang paglalakbay ang ginawa ng kanyang grupo, isang protesta. Sa kahabaan ng Quirino Avenue natanaw nila hindi lang ang kwento ng nakaraan, kundi maging ang multo ng kasalukuyan. So yung heritage tour namin, nabanggit nga, no, kasama itong mga allied organizations namin, ang layunin kasi namin, nakita namin yung usapin, no, so painit siyang usapin. At marami naman nagbabanggit online, ano ba yung pros and cons, so yung mga tutol dito at saka may konti sang ayon. Ang niisip namin, bakit hindi tayo gumawa ng aktibidad na dadalhin yung mga tao doon nang makita nila first hand, na sa mata nila mismo, mapicturean nila yung mga pinutol na puno, pero lalo't higit yung epekto. Ngayong wala na yung mga puno, ano na yung itsura ng lugar? Isa siyang anyo ng protesta, pero sabi nga namin, ang protesta maraming anyo yan eh, hindi lang rally. Ang protest ay pwedeng art, music, no? Sa case namin, kami kasi heritage group, what we do best, yung pinakamagaling kami, tours. Mula dun sa Quirino LRT station, nilakad namin yun. Tinalakay namin yung history ng Quirino Avenue, yung bakit ba ginawa yung kalyeng yun, yung urban planning, na nung panahong yun kasi kasama ang puno sa planning ng mga lansangan, yung mga City Beautiful movement, yan. Tapos, pati magiging epekto. Pag nasira itong mga to, ano ba yung magiging epekto niya? Pinalalala nitong ganito aktibidad, hindi lang para sa ngayong taon, no? Kundi sa mga susunod. Kasi ngayon wala na yung mga puno, ang may balak na ipalit, no, na project, mas iinit yung lugar. Yung sinasabi nga natin is beyond dun sa nangyayari ngayon, beyond sa mga putol na puno, ano yung magiging epekto sa communities. Kasi yung Rojas Boulevard, actually, yun yung susunod na puputulin yung mga puno. May markings na yung mga puno doon, may tagging kung tawagin. Yung feeling is heartbreaking. Kasi, eto kayo na i-private kayo, ilan ng mga group. And yet, para bang mas mahal nyo pa yung Maynila kaysa doon sa mga entidad at ahensya na dapat nangangalaga sa lungsod ng Maynila, no? Saka sa kalikasan nito. Mula nung pinlano siya noong 1900s, no? 1905, yun ang goal niya, to create isang magandang seaside boulevard na may view ng Manila Bay, ng sunset niya, ng mga barko. Malaki na nga yung nagbago in the past years. Pero at least during the past 70 years, no, yung mga puno nandun sila, nananahimik sila. Sino ba magbe-benefit in the long run, no, for all of these roads? And ano yung magiging itsura na lang ng Maynila? Sa ngalan ng inobasyon at pagbabago, hanggang saan nga ba ang kaya nating isakripisyo, buhay, kalikasan o ang pag-asa para sa isang maganda at makulay na kinabukasan? Ako po, si Arnold Herrera at ito ang Point of View. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bilang na ang mga araw ng mga natitirang puno ng Nara at Mahogany sa kahabaan ng Quirino Avenue mula San Marcelino hanggang Rojas Boulevard sa Maynila, nakasama sa kabuuang 617 na punong puputulin para bigyang daan ang nakatakdang konstruksyon ng halos 4 na kilometrong Southern Access Link Expressway o SALEX na kukonekta sa Metro Manila Skyway Stage 3. Nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Quirino Avenue sa lungsod ng Maynila kung saan daan-daang mga puno ang pinagpuputol para bigyan daan ang itinatayong Southern Access Link Expressway o SALEX project ng San Miguel Corporation. Dito, ang mga puno na dating nagbibigay silong sa mga motorista at mga dumadaang tao, bigla na lamang naglaho
ng parang hula. So yung sa pagpuputol, yung immediate na, sa pagpuputol natin ng mga puno mismo, hindi nawala yung cover nitong mga areas na ito, ini-increase niya yung urban heat sink effect, meaning mas umiinit yung mga lugar. Kasi yung dating aspalto at semento na natatakpan ng cover ng mga puno, at tandaan natin yung mga puno humihinga yan. Kaya nga magandang umupo or matulog minsan sa ilalim ng mga puno kasi humihinga yung mga puno na may epekto sila ng pagpapalamig. Biglang wala na yon. Ang immediate na epekto nito, wala nang titirahan yung mga ibon na nandun. Kasi mayroon pa rin mga ibon sa lungsod ng Maynila, bahagi sila ng ecosystem natin. Tapos, pag inalis mo yun, yung mga pedestrians din. Kasi dati, kayang-kaya mo lakarin yan. Yung mula Quirino Station sa Taft Avenue hanggang Adriatico o hanggang Rojas Boulevard. Pero ngayon, wala nang tree cover because sinubukan ko rin siyang gawin ng mag-isa lang. Iba na yung init niya. Kasi ano siya bigla, semento na. Ramdam mo yung malinsangan yung init mula dun sa lapag mismo. Yun yung immediate. And then, wala nang puno na kayang pabagalin yung pagbagsak ng ulan. Kasi yung epekto ng mga puno, pag tinatakpan nila yung lupa, liban sa hinihigop nila, no, yung tubig sa mga ugat nila, yung bagsak na ulan, nababawasan din nila yung pressure o yung lakas ng bagsak nito dun sa lansangan. Kaya yung mga areas sa walang puno, mabilis na lulula. Kasi diretso agad ang bagsak ng ulan. Diretso agad. Nalulula agad yung mga sewage systems natin. Hindi rin naman ganun ka-modern na sewage system ng Maynila, no? Na overwhelm agad. So, yan yung immediate na epekto. Yung susunod nun is kapag tinayo mo yung skyway, palalalain din niya yung init dun sa mga lugar na ito at hindi na natin kailangan tumingin na malayo. Kasi sa kabilang side ng Quirino Avenue, nung 2021 to 2023, tinayo dun yung sa skyway connector. Yun, doon mo kita yung effect. Kinalbo yung mga puno, sobrang init. At saka, ang semento kasi, hindi mo siya magagawang green, no, architecture. Kasi mainit siya talaga, nag-absorb, nag-reflect din siya ng init. Tapos syempre lalagyan mo na asfalto yan para even yung surface. At saka yung emissions. Kasi dati may puno na nakakatulong mag-absorb ng mga emission na itong mga sasakyan, mabinubuga, mga sasakyan. Ngayon wala ng puno, lalagyan mo pa na isa pang kalye sa ibabaw, doble yung emissions sa dadala nito, yung magiging epekto ng alikabok sa mga bahay, marami, no? And yung susunod na doon, yung cultural effect niya sa mga nandun sa paligid, nandyan ang Manila Zoo. Tapos doon sa Rojas Boulevard, may cultural landmarks tayo dyan, gaya ng Malate Church, tapos may mga luma pang buildings dyan sa area na yan. So hindi kaaya at hindi mo kailangan lumayo, no? Daan ka lang sa ilalim ng South Luzon Expressway, tapos sa Osmeña, so makita mo doon yung mga skyway, kita mo yung effect niya, yung tinatawag na urban blight. Yung urban blight, ito yung epekto na pinapadilim, pinapagdumi, pinapapangit ang isang lugar. And bahagi talaga yan ng ginagawa ng mga elevated roads, hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang lugar. Itinatag noong 2020, binigyang buhay ni Diego at ng architecture student na si Bea ang Renacimiento Manila. Yung Renacimiento Manila, yung pangalan niya, no, ibig sabihin na Renacimiento kasi ay muling pagbangon or rebirth. So ang layunin niya is yung muling pagbangon ng kultura at sining sa lungsod ng Maynila. Kasi kung may isang bagay na mayaman ng Maynila, yun ay yung kanyang history, yung kanyang mga pamana o heritage buildings, at yung layunin namin is ma-preserve or maprotektahan itong mga gusaling ito, built heritage, ma-promote yung mga historic sites na nasa loob ng Maynila at magkaroon ng development para sa lungsod ng Maynila na ginagamit itong mga cultural assets na ito at hindi sinisira. So, kaya naman mag-combine, magsama na itong pag-unlad sa kanang kasaysayan. Yun yung sinusulong namin sa iba-ibang mga ginagawa namin. Binubuo ng mga artist, creators, at history enthusiast. Bawat miyembro ng grupo ay volunteer. Malaking bahagi ng kanilang pondo ay galing lamang sa mga donasyon at fundraising activities. Sa loob ng 6 years, nakita namin yung paglawak din ng interest ng mga tao sa Maynila in general. Nagkataon din, may mga programa rin yung gobyerno at the same time. Pero kasi nakasakay din ngayon yung Renacimiento Manila dun sa palaking interest ng mga kabataan, lalo na younger generations, no? Dun sa ano nga ba ang meron sa Maynila. At nahanap nila to kasi nakapunta sila abroad, napapanood nila, nakikita nila sa internet, may ganito sa Korea, may ganito sa Vietnam, anong meron ng Pilipinas. So
Yung programs namin so far, may mga ginagawa kami activities gaya ng mga tours, ganyan, dinadala namin sa mga locations, ako sa Maynila, nakikita nila, okay, ganito pa, may mga ganito pala sa Maynila. Pero at the same time, nakikita din nila na, ganito pala yung kalagayan ng ating mga cultural properties or assets dito sa lungsod ng Maynila. And habang lumalaki rin yung naaabot namin, no, dumadami rin yung mga kabataan na gusto maging bahagi ng Renacimiento o kaya ng iba pang mga cultural at heritage organizations na makikita niyo marami sa mga cultural heritage organizations na mga bago, kabataan, no, yung mga sumasali. Siyempre, nandiyan pa rin yung mga matagal na bahagi ng mga cultural organizations. But it's inspiring na makita na maraming kabataan. Kasi ito namang pamanang to, hindi lang para to sa matatanda, It's for them. para rin sa kanila. At sila mismo ay active. Bahagi po ng mission niyo po sa Renacimiento Manila ay pagsusulong ng cultural heritage ng Maynila. So gaano po ba kahalaga itong tree-cutting controversy na ito sa mission po ng inyong organization? Paano po ba nasasagasaan itong proyekto na ito ang inyong organisasyon? So itong project na ito, kasi kasama rin sa, di ba, heritage nga, no? Bilang din sa pinupush kasi namin, yung tinatawag namin a livable city. Yung mga puno yan, yung mga nasa highway natin na yan, bahagi sila ng dahilan nung kaya maganda itong mga lugar na ito sa Maynila. Kaya pinupuntahan siya ng mga tao at bahagi na rin yan ng kasaysayan ng lungsod ng Maynila. Nung pinlano itong mga highway na ito, gaya nung Dewey Boulevard na ngayon ay Rojas at saka Harrison Boulevard na ngayon ay Quirino Avenue, pinlano sila bilang mga kalye na may mga puno talaga. At yan yung design nila dahil nung 1900s, yun yung vision nila para sa mga communities na kung saan may matitirang mga tao, may mga residential areas, kailangan may mga puno. Ito mga areas na to ng kaaya-aya siya at pwedeng tirahan. Bagay na nakalimutan sa passage of years. Nakalbo yung Taft Avenue, so nung mula 1950s onwards. Itong mga natitirang to, bahagi siya nung cultural identity ng mga areas na yan. So, hindi siya hiwalay dun sa pagkakakilanlan mo sa Rojas. Pag dumaan ka sa Rojas, ang maalala mo dyan is yung dagat, yung ilang mga gusali, at yung mga puno na nandun sa tabing yan. Same sa Quirino Avenue. Pag dumaan ka dyan, nandyan yung mga puno. So, hindi kasi natin pwedeng hiwalay din yung pamana, no? Yung kultura at pamana mula doon sa mga communities na dapat makinabang doon. Kasi ang nayunin nga natin, gamitin ang kultura at pamana bilang elemento ng pag-unlad. Na culture-based development, kung tawagin. Gawin nating highlight itong mga areas na ito. Kulang na nga tayo sa green spaces. No? Inuubos pa natin. Inuubos pa natin. And these green spaces, tumutulong sila i-connecta yung mga areas. For example, bakit ang hirap dati pumunta from Manila from Intramuros, papuntang Binondo? Kasi ang init ng area na yun. Pero nung tinayo yung Esplanade, mas dumali yung daan. Convenient na. Mas convenient na. Pero ang lalapit lang nun sa isa't isa. Ba't yung Quiapo, may mga heritage sites din nun, hindi siya mapuntahan ng mga tao. Kasi at the moment, mahirap ang puntahan kasi pangit na yung pedestrian experience. Yung mga puno, part din sila ng pag-ensure ng magandang pedestrian experience. And mismong sa United Nations, may tinatawag sila na part nung kumbaga isang form of health infrastructure ang mga puno. Kasi they help keep yung maintain at least some level of livability sa ating mga lungsod. So bahagi yan. Kasi for us, hindi lang ang cultural heritage ay hindi lang pwedeng makulong sa malumang mga gusali, sa mga museums. Paano natin yun dinedevelop as a whole? Interconnection. Yung connections, very Doon important. papasok yung mga pedestrianization, mass transit, gaano kadali ba pumunta from one tourist site, one cultural site to another. Kasi pag tinignan mo lang sila per museum, masastuck ka talaga na parang yun lang inaayos mo. And in between, hindi maayos. Kaya nga walking tours yung ginagawa namin para makita ng mga tao na ang dali lang pala nitong lakarin sa aktual kung maayos. Kung maayos lang sana. Yung pedestrian infrastructure. Doon pumapasok itong mga punong ito, no? Doon sa mga pedestrian infrastructure at saka pagpapaganda din mismo ng vista at mga lugar sa Maynila. Earthballing ang alternatibong iminungkahi ng Department of Environment and Natural Resources para isalba ang mga punong pinagpuputol dito sa kahabaan ng Quirino Avenue sa lungsod ng Maynila. At batay sa datos, may katumbas ito na 80% chance of survival. Pero ang tanong, ito nga ba ang better solution?
Kasunod ng batikos, voluntaryong itinigil ng San Miguel Corporation ang pagpuputol ng puno sa Quirino Avenue upang pag-aralan umano ang mga posibleng alternatibo pa sa earthballing. A transplant in process pa lang. Pero just for your information right now, the cutting, they voluntarily stopped and we're agreeable to this. Itigil muna, pag-aralan pa ng gusto, baka may mga maigdagdag pa dun sa earthballing. Ang earthballing ay isang proseso kung saan inuungkat ang puno kasama ang lupa at mga ugat nito para i-relocate o itanim muli sa ibang lugar. Sa mga nagdaang taon, daan-daang puno na rin ang na-earthball sa Palawan, Cebu at Baguio para bigyan daan ng ilang proyekto. At ayon sa mga eksperto, tinatayang umaabot ng nasa 1 taon bago muling makarecover ang mga ito. Ayon kay Environment Secretary Juan Miguel Cuna, hindi naman daw nila ginusto ang pagpuputol ng puno. Sa katunayan, ito raw ay kanilang masusing pinag-aralan, ngunit ito ay kinakailangan. Actually, yung namimiss kasi ng DNR dun sa debate dito is hindi siya usapin kung i-earthball natin yung mga puno. Ang usapin siya is ba't nila pinayagan yung project in the first place? Nang walang maayos na impact na assessment sa magiging epekto nito sa mga lugar. Kasi yung earthballing, ano na yan nasa dulo na lang yan And once ma-earthball mo yan, ganun pa din. Yes. Kalbo pa din yung Quirino, wala nang mga puno yung community. At during the heritage walk that we did last Sunday, habang naglalakad kami, may mga kasama kami, pinagtatanong nila yung mga komunidad doon. Hindi nila alam. Hindi naman sila kinonsult. Pag sabing consultation, usually ilang representative lang yan ng barangay na hindi naman bumabalik sa mga tao para sabihin yung mangyayari. And never nakukuha yung pulso ng mga tao na gusto nyo bang kalbuhin to para sa Skyway. Halimbawa, wala, hindi rin alam ng mga tao mismo. Tapos ngayon, yung mga kita mo, sasakyan nila at saka yung mga bata, naglalaro sila doon sa ilang natitirang mga puno na nakatayo pa sa Quirino Avenue. So, ganun lang din ang mangyayari kahit i-earthball natin sila. Yes, it's a lesser evil, pero kasi ang still evil. So ang tanong kasi natin, bakit ba kailangan pa natin yung project na yan in the first place? What does it serve, no? Ang problem kasi natin, hindi naman kulang sa kalye ang Maynila. Nasolusyonan ng mga Amerikano yun at saka ng post-war development. Maraming sasakyan sa kalye ng Maynila. Car-centric talaga ang ating Metro Manila. Indeed. So, doon papasok na yung usapin ng bakit pa natin kailangan yung Skyway? Malaki naman na tumahay yung kalyeng ito na dapat yung development na tinitingnan natin, paano ma-utilize yung meron na at paano pa, mas kailangan pa nga natin ng puno. Mas dapat naisip ng DNR paano magtatanim ng puno sa iba pang areas ng lungsod nang tumulong palamigin yung klima sa ating, at least communities na along roads. According po sa DNR, ito po mga earthball na mga puno, kapag namatay po sila within 6 months of monitoring, yung involved parties, which is in this case ay San Miguel Corporation, required po sila magtanim ng mga bagong seedlings para ma-replace po itong mga puno na ito. So, hindi po ba ito nagpapakita ng reactive approach mula sa government natin na if it works, it works. Pero kapag hindi siya gumana, magtanim na lang tayo ulit. And yun yung sana bagay dito siguro, no, Sir Diego, kasi napakatagal, dekada ang inaabot para makapagpatayo na isang fully mature na puno. And only for them na ganun yung kanilang mindset. Ano pong masasabi niyo dito? Similar, kasi yung seedlings, matagal pa yan bago sisibol. Hindi namin sinasabi na huwag tayong magtanim na seedlings. In fact, isa yun sa mga dapat matagal nang ginagawa ng DNR. May program sila for that, di ba? Yung mga tree planting nila na in the past, nagkaroon ng mga issues kasi maling tipo ng mga puno yung tinatanim nila. Mga mahogany pala yung tinatanim nila. So, yun yung mas kailangan ginagawa nila, no? Hindi mag-issue ng mga permit, paputulin yung mga puno sa mga highway ng Pilipinas. Kasi naging notorious na yung DNR with the passage of time na taga-issue ng permit para matanggal yung mga puno. Yung ganung policy kasi, kaya reactive siya talaga eh. Kasi dapat pag dumaan sa kanila itong proposal na to at kasama sila sa pinadaanan ng proposals, dun pa lang dapat nakikita nila na mukhang makakasama to dun sa communities natin. Halimbawa, tatayo ka ng expressway sa Ilog, gaya ng Parex. Magtatayo ka ng expressway na sisirain itong mga puno sa Quirino at sa Rojas Boulevard. Dun pa lang, dapat naharang na nila yon. Nasasabihan nila yung San Miguel Corporation, baka may iba tayong proposal. Kasi ito naman ay mga pinopropose ng San Miguel Corporation na kinukuha na lang, na-adapt kumbaga ng gobyerno kasi magaganda mga proposal siya. And among other things, kung minisip ng government, kailangan natin ng ganitong mga kalye and connectors, no?
Doon pa lang. Kasi wala na yun eh. Pag pinutol mo yung puno, as you mentioned nga, 50 years bago tumubo. Pinagtatanim yan, 1960s. 1970s tinanim yung mga puno. Para maabot nila yung yabong na yun, ang tagal. Yung seedlings na itatanim, hindi na sa Maynila itatanim. Tatanim na nila sila kung saan areas. Meaning, yung effect nila, yung pagpapalamig, yung cooling effect nila, hindi na yun mararanasan ng Maynila. Sa iba na. Sa iba na. Skyway na eh. Yung ilalagay sa Manila. Kaya dun natin debate na hindi to usapin kung earthball mo siya or magsisidling ka. Kundi usapin to, bakit ba kailangan pa natin gawin yung skyway? Kasi mas dapat, ang dami na skyway, may connector na tayo, papunta sa north, at yun yung pinakamahalaga. Bakit kailangan pa nang papasok sa loob mismo ng lungsod ng Maynila na tatamaan yung mga cultural at environmental assets ng Maynila? And based sa mga data, makikita mo na yung lungsod ng Maynila, the city of Manila, and karating nito, ay sobrang konti sa Southeast Asia. Siya isang capital city, sobrang konti ng puno at parks. No? Kaya, ganun na lang yung init across the city. Most of the backlash, alam mo, Sir Diego, against this major corporate constructions, bumabalik siya lagi doon sa part na nandun yung DNR para mag-issue ng permit para payagan itong mga proyekto na ito. And according po sa SMC, other than the project being approved by the DNR, it was the most feasible course daw po. Kumbaga, para ma-minimize yung displacement ng mga tao at saka yung pagkaka-disrupt ng mga private and public infrastructures. So, with this in mind, can you say na part din ng problema ang DENR? Yes, no, kasi mulat sapol, no, parang yun ang naging joke na parang gusto mo maputol ang puno, punta ka sa DNR. Baliktad, no? Ang tungkulin dapat ng DNR, at this is a room para sa kanila, parang pagnilayan nila or mag-self-assessment sila bilang isang ahensya na talaga bang na-fulfill natin yung mandato natin bilang agency o tayo mismo yung nagpapahintulot doon sa pagsira sa kalikasan. Sa panahon kung kailangan natin yung DNR bilang mapagmatsyag. Kailangan natin sila ngayon dahil doon sa climate crisis. No? And hindi siya bagay na pwede mo sabihin hindi totoo. Ramdam na natin yung init, ramdam natin yung matinding ulan, ramdam natin yung mga effects niya. Lalong-lalo natin ngayon kailangan ang mga bundok na may mga puno, pamayanan na may maayos na mga natural solutions, like halimbawa, kung mga coastal areas yan, mga mangrove areas, kailangan mo ng mga puno to help assuage o bawasan yung init. Ngayon natin kailangan yan. Ngayon natin kailangan proactive ang DNR. And yet, sila yung pag nung ginawa yung road widening projects ng DPWH, lahat yun tanggal. Mula Bataan, Ilocos, certain parts. We'll see pictures online. Tapos natatabunan na lang ng balita yung mga yun. Yung mga dating 3 tunnels across the country, hindi naman puputulin yun ng walang permit ng DNR. Ngayon natin sila kailangan eh. It's not that wala kaming tiwala sa DNR, no? Pero they as an agency have to assess themselves sa ginagawa nila na parang talaga ba na napufulfill natin yung ating mandate. And as per naman yung proposal ng SMC, in the first place, hindi man kasi kailangan na skyway. Kasi pilit sila ng pilit na skyway. Kasi if you look at all the network, ang end goal naman yan is i-connecta lahat yan papunta doon sa airport ng San Miguel na tinatayo sa Bulacan on reclaimed area na sanhirin ng pagbaha sa coastal areas naman ng Bulacan. So, again, another environmental problem. So, hindi naman na natin kailangan yung mga skyways na yun eh. Actually, dahil yun lang naman yung end goal nila. No? And babalik tayo sa ano nga ba yung projects na talaga kailangan ng communities natin. Kailangan ng communities natin better pedestrian infrastructure. At pinatunayan ng DPWH recently, kayang gawin yun ng DPWH. Inayos nila yung sa may EDSA, o inaayos nila. Rehabilitation. Na pwede naman pala. No, mali lang yung naging attitudes in the past na laging tinatabas ang sidewalk para sa... Na pwede yung existing projects, ayusin lang. Yes, yun yung kaya natin gawin. And patunay din na hindi porket malalaki ang kalye at may mga skyway kayo masusolusyonan ng traffic.
Tina-traffic din na Skyway mismo. No? Tapos yung pinakamalapad nating kalye, like Commonwealth, tina-traffic din. Ano na yun? 18 lanes na yun. Pero traffic pa din. Kasi ang problem talaga natin, masyado maming kotse. So, ang dapat projects na sinusukong. Gusto talaga ng SMC ng project na makakatulong sa mamamayan. Ang kailangan nating isipin projects ay mga projects that will be least disruptive sa kalikasan at sa pamayanan. Kasi, take into consideration lang nila ibang mga elements that could move more people. Mass transit projects. Yun ang kulang sa atin choice. Kulang sa choice ng tao. Laging kailangan, walang ibang... Sasakyan lang talaga. Oo wala tayong ibang mapuntahan. Kaya, mapipilitan talaga yung mga tao na dahil nga sa traffic, dahil kailangan makapunta from one end to another, no? So, yun yung dapat isipin ng SMC, na San Miguel Corporation. Meron naman silang ginagawa, pero hindi pa matapos-tapos, yung MRT-7. But they could add to that. No, ma'am, pwedeng gawin. Sa mga nagdaang taon, makailang beses na ring binatikos ang DENR sa pag-aproba nito sa mga proyekto sa kabila ng kaakibat nito mga banta sa kalikasan. Isa sa mga questionableng proyekto na inisyuhan nito ng Environmental Compliance Certificates o ECCs at tree cutting permits ang proyekto ng Pinoy Big Brother alumnus na si Slater Young, ang Monterazas de Cebu. Nobyembre noong nakaraang taon nang kinakitaan nito ng patong-patong na paglabag ng DENR Region 7 matapos ang naging matinding pagbaha dulot ng Bagyong Tino. Kabilang dito ang paglabag sa Section 77 ng Forestry Code of the Philippines kung saan higit 700 puno na ang pinutol, ngunit 11 lamang ang dokumentado. Lumabag din ito sa Philippine Environmental Impact Statement Law at Clean Water Act. 10 sa 33 kondisyon na nakasaad mismo sa kanilang ECC ang kanila rin mismo umanong nilabag. Maliban dito, inulan din ng batikos ang ahensya dahil sa pag-i-issue nito ng ECC sa mapaminsalang reclamation projects sa Manila Bay. If we were to remove SMC from the equation, ano po ba sa tingin niyo tumatakbo sa isip ng DENR? Bakit pinapayagan yung mga ganong klase ng proyekto? Siguro kasi meron silang misguided notion na parang kailangan hindi maapektuhan yung kaunlaran, no? Kasi talaga naman, no, meron kang level ng mga bagay na mga masasakripisyo sa ngalan ng kaunlaran. Pero hindi dapat yung maisasakripisyo mong yun ay mas maraming makikinabang sa long term kaysa sa short term. At yun yung mga miscalculations, no, kumbaga, ng DENR in the past years, yung pagpe-permit nila dito sa mga projects na ito. Ang dami, hindi lang itong proyekto hindi na lang. to. Yung reclamation, for example, parang in-assess din yun ng DENR. And then in some areas, parang kinlear na nila iba. Hindi pa lahat, no? Pero may kinlear na sila doon. Pinresenta na sila ng data na magiging effects nito doon sa Manila Bay. No, pero pinermit pa din nila. Yung Pasig River, Expressway, meron pa rin yan. Yung mga ibang tinatayong mga dams, no? Dapat balikan lagi kasi hindi yung tanong na, okay, so may project tayo, may development project tayo. So, ano ba yung beneficiaries nito? Talaga, no? At saka, dapat i-take na nila into consideration lagi yung climate crisis na kinakaharap natin. Hindi pwedeng ngayon ka lang nakatingin. Dapat yung long-term effects. Pag ito bang dam na to na itayo, ano yung magiging epekto nito sa mga katutubo? Ano magiging epekto nito sa bundok? Anong magiging epekto nito pag biglang umulan? Tapos di ba nagbubukas naman talaga yung mga dams? Will it worsen yung flooding sa Laguna de Bay? Or kasi yung mga dam halimbawa sa Pakil, ganyan, dito sa Sierra Madre, or yung Kaliwa Dam. So yung mga ganun mga bagay. And in the case ng mga expressway, pag ito ba tinayo natin, ano yung magiging epekto nito sa community? Walang ganun eh. walang long-term na plano. And they are the agency that should be doing that. Kasi sila yung Environment and Natural Resources agency natin. Yes, their role is to balance development and nature. But sa lagit-lagi, dapat nananaig sa equation ang kalikasan. Kasi tayo, may slogan nga sila dati, tayo ay kalikasan. Bahagi. Nasa pangalan na nila. Oo, tsaka mismong slogan ng DNR dati, may program sila, tayo ay ang kalikasan. Yes, tayo ang kalikasan. So sana naunawaan din nila yun. Take that into consideration. Ilang araw matapos ulanin ng batikos ang ginawang pagpuputol ng mga puno sa Maynila, tila napakambyo ang DENR. Ayon kasi kay Environment Acting Secretary Juan Miguel Cuna, ang mga pinutol na puno ay hindi basta masasayang dahil pakikinabangan naman daw ito ng mga eskwela. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nakikipag-ugnay na sila sa Department of Education para i-repurpose ang mga pinutol na puno para gawing school chairs at tables. Pero ang pahayag na ito lumabas lamang matapos ulanin ng batikos ang naturang proyekto.
talagang damage control lang siya kasi katapos na ilang araw na sunod-sunod, no, yung labas ng galit ng mga tao, pati mga statements sa simbahan, nagkaroon ng mga kilos protesta, talagang naghabol yung DNR na lahat na sinabi nila para lang Para kumalma yung tao. kalma, ganyan. And hindi naman namin sasabi na masama na ibigay yung mga puno para sa mga schools. Kailangan naman ng gamit talaga ng Yes. ating mga eskwelahan. Pero kasi ano na yan parang nangyari na hinahabol mo na lang sinusubukan mo na lang gawing okay yung pinahintulutan mo. Babalik at babalik pa rin siya na dapat ma-hold into accountable yung mga pumayag. Na bakit maputol yung mga punong yan in the first place. Kasi hindi dapat yan naging mga tabla. No? Kung yung mga punong yan ay hindi nyo pinayagang maputol, then nandun sila sana sa Quirino Avenue, nakakatulong sa komunidad, sa kalikasan, at hindi tabla, no, para sa mga estudyante. Kasi maglilingkod nga sila bilang upuan para sa mga kabataan doon, pero nawala sila dito sa mga communities. At doon sila kailangan din. Kailangan na kailangan. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers Philippines noong 2023, aabot sa halos 225,000 ang kakulangan sa mga upuan at mesa, habang umangat na rin sa 165,000 ang shortage ng mga classroom sa mga pampublikong paaralan ngayong 2026. Depende sa paraan ng produksyon, posibleng maglaro sa 1 hanggang 40 upuan ang pwedeng maipagawa mula sa isang puno. Nitong June 1, dininig ng Manila Regional Trial Court Branch 41 ang petisyon ng ilang estudyante at environmental advocates para magpataw ng Temporary Environmental Protection Order laban sa San Miguel Corporation. Ito'y bilang protesta laban sa umano'y aktibong pagwasak ng mga korporasyon sa ating kalikasan. Layon daw ng class action suit na magsulong ng accountability sa tinawag nitong ecological violence na mamanahin ng mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Giit pa ng petitioners, ang ating mga polisiya ay hindi lang dapat pro-people, kundi pro-nature din. This is on top of SMC's voluntary na kumbaga stop or pause para doon sa activity na yun, para sa SALEX na project. Is this enough? Itong temporary environmental protection? Isang bagay siya na kailangan purihin at kailangan suportahan. Kami sa Renacimiento Manila, we support yung naging filing na yun. And kasi Monday lang, pero actually parang kasama rin kami sa mga ini-invite nila na to be present lang naman, to show support lang. Pero sila talaga yung nag-file niya. And we're very happy na may ganun. And we're actually looking into other legal means kung paano pwedeng harangan yung, hindi lang yung SALEX, no, in general, kundi yung buong network ng Skyways, yung SALEX, PAREX, tapos yung NALEX, at saka yung mga Metro Manila Skyway Connectors na dadaan sa puso ng Maynila. Kasi ang dami pa. Pag nakita yung mapa ng proposal na sisirain yung San Marcelino, Padre Faura, Rojas Boulevard, malapit sa Intramuros, talagang matatabunan na semento talaga yung Maynila. So, yun yung isang titingnan na legal methods by which to stop yung projects na yun, no? At saka so, okay na first steps ito. But we should not stop there. No? Parang marami pa tayong pwedeng gawin. We will support this. No? We'll support yung mga initiatives and support more legal means na para mapigilan yung projects at yung tree cuttings and the projects. Tapos, kasunod nito, public education. Kasi kailangan ma-educate yung mga tao. Bakit ba tinututulan ito? At para kanino ba tinututulan yung mga projects na ito? So, yun yung susunod namin steps. Kasi what we do best is reach out to the public. Kami sa Renacimiento. So, for us, yun yung isang gagawin namin. Makagawa ng mga programs na pwedeng pumunta sa mga community, schools, para maipaliwanag yung damage na gagawin nitong mga expressways na to, na yung talking beyond the tree stump. Kumbaga, yung pag-uusap beyond sa putol na puno. Kumbaga, para malaman nila na marami pang at stake, marami pang masisira. So, yun yung kailangan natin. Bakit? Kasi only through educating or pagpapaliwanag sa mga publiko natin, mapapanatiling buhay yung usapin. Kasi admittedly, maraming mangyayari pa sa mga susunod na buwan, mga susunod na araw, at eventually, may mga mas mahalaga rin balita na sisipot. Kailangan hindi mawala yung at least sa mga komunidad, hindi mawala bilang usapin yung pagtutol dito sa tree cuttings at saka dun sa Skyway project. Magkasama yan. Hindi sila pwedeng magkahiwalay. Ito, Sir Diego, itong kinakalaban niyo mga higanting corporations, do you think this endeavor will be successful?
Well, sabi nga namin, no, parang yung kwento ng Pilipinas eh. Ang kwento ng Pilipinas, ang dami rin natin kinaharap na mas makapangyarihang mga bansa. Hindi sa lagit-lagit tayo nanalo, no? Pero ang punto, lumaban tayo. At lalaban tayo sa layunin. Lalaban tayo, kikibo tayo, mag-educa tayo ng mga tao, magpapaliwanag tayo ng mga tao, at gagawa tayo ng mga aktibidad sa abot ng ating makakaya. Kasi yun yung list na kaya nating gawin, no? Para sa mga komunidad na to at sa mga bagay na hindi nakakakibo, gaya ng mga puno. Sabi ko nga doon, yung mga puno, hindi yan nagsasalita. Pero ang kalikasan, gumaganti. At pag gumanti yan, yung mga nasa corporations ba yung makakaramdam ng effects nun? Yung mga kinalbo nila mga puno, halimbawa dito sa Rojas, hindi naman dyan maglalakad yung mga presidente ng San Miguel Corporation at mga board nila. Lalakad ba dyan yung mga head sa DNR na nag-approve na mga permits? Hindi. Pero lalakaran yan araw-araw ng mga estudyante, trabahador, ng mga taong nakatira dyan at mga kailangan magtrabaho sa lugar na yan. So para sa kanila kami kumikilos. Para sa kanila namin ginagawa ito. Kasi bahagi ito ng identity ng Maynila na kailangan ma-preserve. At para sa isang Maynila na maayos at talagang livable. Kasi gusto nga natin gawin dakila muli ang lungsod ng Maynila. Kailangan natin ipaglaban yun. And sabi nga, Manila is worth dreaming big dreams for. Meaning, kailangan managinip tayo at mag-isip tayo ng dakila para sa Maynila. Kung gusto nating tunay na maging dakila, ulit yung lungsod, para sa mga mamamayan. So, para sa kanila kami. So, di namin alam saan dadalhin, no, kung bagay laban. Pero lalaban kami. So, yun po. Kasi, kailangan. Samantala, pinanindigan naman ng SMC na kailangan ng proyekto at ang kasalukuyang disenyo ng SALEX ang anila ay most feasible dahil tumutugma ito sa structural at engineering standards habang napapanatiling maliit ang pinsala sa mga residente gayon din sa mga pampubliko at pribadong infrastruktura. Gayunman, aminado ito na sa higit 600 puno sa Quirino Avenue, 94 lamang ang posibleng ma-earthball dahil sa iba't ibang konsiderasyon gaya ng limitadong espasyo ng kalsada, epekto sa mga kalapit na gusali at mismong kakayanan ng puno na mabuhay kapag ito ay inilipat na. Giit pa nito, tatalima sila sa replacement planting ng mga pinutol na puno bilang bahagi ng kanilang long-term green restoration efforts. At ngayong pansamantalang itinigil ang pagpuputol ng puno sa Quirino, nire-review na nila ang kondisyon ng mga apektadong puno at humanap na iba pang paraan para kontrolin ang impact ng proyekto sa ating kalikasan. Hindi naman naglabas ng direktang tugon ng DENR pero noong May 21, nag-post ito ng tila refresher course ng kanila umunong mahigpit na tree cutting at seedling replacement policy. Batay sa Memorandum Order No. 2012-02, itinakda ng ahensya na sa bawat isang puno na puputulin, may katumbas ito dapat na 100 seedling donations. Git pa ng DENR, ang polisiyang ito ay nakaangkla sa kanila mismong Enhanced National Greening Program at Climate Mitigation Efforts. Do you think there will ever come a time na hindi na natin kailangan pang ipaglaban kung ano talaga yung tama at nararapat para sa ating lipunan? Sana lumabot yung point na yun. Sa ganito ma-advocacy, may level of optimism lagi na kailangan. Kasi, kaya nga nasa advokasya kasi meron kang tinitingnan na pag-asa. Para lang yan yung code name ni Andres Bonifacio, to quote history, may pag-asa. May hope. So, kailangan tingnan mo lahat na ito na meron pang hope. At dun papasok, kaya kailangan mag-educate. No, mapa-educate natin mga tao, mabigyan natin sila maayos sa information na makita nila na may alternatives. May alternatives sa skyways, may alternatives sa ganitong uri ng development na talagang magbe-benefit yung communities, hindi masisira yung ating cultural assets at hindi masisira yung mga tourist spots ng Maynila. Kasi lahat yan magka-come together. Pag sinira mo lahat yun, paano pa magdodraw ng visitors ang lungsod ng Maynila? Magkaka-effect yan sa mga industry, sa businesses. So, ang nakinabang lang yung Skyway. Kasi may toll booth yun eh. Pero yung mga tatamaan itong heritage sites, tatamaan mga hotels, tatamaan commercial establishments, sila yung maapektuhan ng mga projects na ito. Kaya sana, eventually in the future, hindi na natin kailangan pang pilitin yung gobyerno na gawin ito. At sila mismo, yung DNR, saka other agencies, pati LGU ng Maynila, yung mismong mag-iisip na sandali lang, parang hindi maganda tong project. Kumbaga may conscience na on their end na Yes. tama to, mali to, ito yung dapat natin gawin. Saka foresight, na ano yung Yeah. pwedeng mangyari pag nangyari tong project.
core element kasi, yung green architecture, itong mga puno, itong mga parks, bahagi siya ng urban landscape ng Maynila. Hindi natin pwede isipin yung Maynila nang wala yung mga puno. Hindi lang decorations yung mga puno. Tumutulong silang palamigin yung syudad, gawing mas livable o mas kayang tirhan ng tao yung syudad. At syempre, kasama na doon yung aesthetic o yung ganda, visual na ganda niya. Napakadaling sirain kasi ng mga areas sa Maynila. Pero yung magiging effect nun sa susunod na taon, yun yung mamanahin ng mga nandun. At saka, ng mga magiging epekto rin sa mga establishments, businesses, at mga residential areas, no, along that area. Para sa mga ating mga manonood, no, una sa lahat, paarin nyo po suportahan yung Renacimiento Manila sa pag-like ng aming mga social media platforms, no. At doon kasi sa mga social media platforms namin, ina-announce yung aming mga aktibidad gaya ng mga heritage walks, mga tours, para bantayan, no, yung mga cultural assets ng Maynila, heritage buildings na nanganganib din ng demolisyon. Meron din kami mga forums, art market, to promote naman mga artists na taga dito sa Maynila o taga dito sa Metro Manila. Kasi kailangan natin pagyabungin yung sining, no, sa lungsod ng Maynila. At lahat ng ito ay ginagawa natin, no, para magkaroon ng muling pagbangon sa lungsod ng Maynila, isang renaissance, no, pagsibol ng art. Kasi yun ang tanging bagay na gagawin muling dakila ang lungsod ng Maynila. Culture-based development, no? Paggamit natin sa kultura, sining, heritage, no, para muling puntahan, muling maalala ng mga tao ang lungsod ng Maynila. At lahat ng ito, syempre, para sa mga mamamayan. At yung ginagawa naman natin pagputol ng mga puno at saka sa Skyway, no, bahagi rin ito ng ating pinaglalaban para sa isang mas livable o mas natitirhang syudad para sa mga mamamayan. Kaya welcome ang lahat, no, na sumali sa aming organisasyon, maging bahagi ng ating mga adhikain, no? At naway makita namin kayo sa mga susunod na aktibidad, no, bilang pagtindig, no, para sa ating lungsod. Hindi na bagong issue ang pagkasira ng ating kalikasan. Iba't ibang henerasyon man ng Pilipino na ang nagdaan. Iisa at iisa pa rin ang kanilang panawagan. Taon-taon na tayong hinahagupit ng bagyo at tumitinding klima sa bansa. Pero bakit tila hindi pa rin nating magawang makinig sa sigaw ng kalikasan? Samahan niyo kami muling buklatin ang mga pahina ng ating lipunan. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Arnold Herrera. At ito, ang Point of View. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.